So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay, Motos Battle League tayo ulit. Sabi ko nga sa last review ko, yung remaining days sa October is purong Motos na yung re-reviewin natin, no? Para pagpasok ng November, umpisahan natin ulit yung mga request nyo sa flip top, no? So ganyan yung mangyayari, no, kasi baka matabunan yung mga battle dito sa Motos, di ba? Katulad nung nangyari sa mga sa flip top na natabunan na. Pero request naman to, guys, hindi naman to mga gusto kong mapanood. Request to, no? Gaya netong Da Vinci versus Katana. Request to ni Dave Alimpolos. Shoutout sa'yo, Dave Alimpolos, no? Thank you sa effort kasi piniem mo pa yung page ko para ipa-review tong battle na to. So pasensya na, may ubo pa rin ako, pero pagaling na yan. Pagpasensya nyo na, walang makakapigil sa pag-review natin, no? So yun lang. Okay, comeback ni Da Vinci simula nung natalo siya kay na-review ko yun, na-review ko yung talo ni Da Vinci na yun, yung nag-choke siya. Nakalimutan ko na kanino, pero napanood ko yun, na-review ko yun, no? So ayun, kung sino man, no, pwede pa-comment na lang. Nakalimutan ko lang, pero napanood ko yun, no? So Da Vinci vs Katana, ang daming, actually nung na-upload yung battle na to, parang ang daming namangha or ang daming napabilib ni Katana sa naging style niya, no? So isa sa mga nakita ko na nag-request ay nag-share noon si sino nga, basta isa siyang flip top battle MC yung nag-share about kay Katana, no? So ayun, huwag natin patagalin to. Da Vinci vs Katana, shoutout Dave Alimpolos, thank you. So ito yung chance na para mapanood ko tong in demand before, no? So let's go, tignan natin kung anong klaseng katana ba tong ipapakita niya. And Da Vinci, I'm expecting na makabawi, no? Kasi talo siya yung last battle na talo siya, no? Medyo nakalimot siya doon. Kay Calix pala siya natalo, no? So ayun, tignan natin Da Vinci vs Katana, let's go. Pakinggan natin laban to. Game. Binaha. Alam mo yan. Sa'yo ka ng motor. Pero eto, babuyin mo buong pagkatao ko pagkatapos kitang bigyan ng korneto. Ginagawa mo! Okay, umpisa pa lang, no? Kuwela na. Pero hindi ko alam kung ano yung talaga yung totoong style ni Katana. Pero yung umpisa ni Katana, ito yung start ni Da Vinci laban niya kay Calix. Yun. Ito. Binaha. Alam mo yan. Sa'yo ka ng motor. Pero eto, babuyin mo buong pagkatao ko pagkatapos kitang bigyan ng korneto. Ginagawa mo! Artista puta, game! Boss, salamat. Nandiyan na siya. Angas na, oh. Wala nang sakit-sakitan. Kala ko nga papalitan mo na, tapos iniisip ko naman baka bibigyan mo akong pandinan. Nahihiya lang ako manghingi sa'yo, kaya dinadaan na lang kita sa parinigan. Pero mukhang nung sinabi kong gusto ko yung mukhang tomboy, di tayo nagkaintindihan. Bawi mo to? Wasa na lahat ng kilala mong santo ngayon nagawa mong dasalan. Kasi hindi na tutulad ng dating pwedeng basta lang sa lakas ng boses madaan. Si kamatayan nung nakita pangalan ko sa poster, nag-alarm yung mukha mo, tinandaan. Ultimo guardian angel mo, naghanap ng bagong babantayan. Da Vinci! Gago! Sarap mong ibitin pataas, tas hablutin mga paat. Ganda nun. Ganda nung linya na pati guardian angel mo naghanap ng bagong babantayan, no? Simula pati ang
ang kwento kasi is nung nakita yung pangalan ko sa poster, no, parang sinasabi nung nakita yung pangalan ni Katana sa poster, pati si kamatayan daw, diba? Tapos pati yung guardian angel mo naganap ng ng bagong babantayan. So ang bigat nun, ang bigat yung linya na yun, solid yun. Gago! Sarap mong ibitin pataas! Tas hablutin mga paat sa Saro Big Swing palabas! Ang sarap mo ding iumpog sa bade! Ulit. Basa na lahat ng kilala mong santo ngayon nagawa mong dasalan. Kasi hindi natutulad ng dating pwedeng basta lang sa lakas ng boses madaan. Si kamatayan nung nakita pangalan ko sa poster, nag-alarm yung mukha mo, tinandaan. Ultimo guardian angel mo, naghanap ng bagong babantayan. Da Vinci! Gago! Sarap mong ibitin pataas! Tas hablutin mga paat sa Saro Big Swing palabas! Ang sarap mo ding iumpog sa pader! Feeling malakas! Ang sarap sa'yong ipatikim nung Dinengdeng Nicolas! Ano ba tong pinasok ko? Parang dati ko pa ito unang napanood. Parang kalembang na lang ng kampana yung kulang na tunog. Kala mo cathedral sa The Hunchback of Notre Dame, may baluga sa loob. Ang plano mong gawin ngayon dito, boy? Reflex mo sa kanila yung mga naisip mong wordplay sa Katana? Wala ka ng pagbabagong hayop ka. Kung na naman lugi sa balasa. Kung nabadibag ka nung huling laban mo, sa akin naabutin, malala pa. Kipong naratong may libog ni Jirayat, kau yung puke ni Hinata. Alam mo, nung inad mo sa Facebook, nung nilabas yung laban ko kay Unico, inaccept lang kita kasi kala ko fan ka lang ng rap. At di din nagtagal, parang isa-isa, silang araw lang yun, follow na kita agad. Kalat sa Facebook ang puta. Usap tayong tatlo. Sabihin mo kung nagsisinungaling ako ha. December 25, 2021, nung nilabas yung finals, isa buhay, kinabukasan nag-post ka. Personal perspective ko lang to ha. Para sa akin, lip cam yun. Awkward. At least tapat ka sa napanood mong bakbakan. Sobrang dikit nga naman ng finals at may kanya-kanya tayong opinion sa kada laban. Pero nung August 2022, ang pinagtatao lamang, naglabas siya ng top 5 MCs at si MZite ang kanyang top 1. Yes, ganda. Parang may conflict, help us understand. August 2020 mo pinost. Wala siyang battle until December 2022. Alam naman nating lahat yon. Focus siya sa Motus at yun din yung mga panahong ikay napabilang sa kampon. So nung nilabas mo yung top 5 huling laban niya finals at para sa'yo kay Lipcam yun, paano mo bigla naging tapon yun para sa'yo mismo, hindi dapat nagkampiyon? Oh my God, nangangamoy flip-top dreams. Solid ni M-Site, papabattle at saka tunay na buhay. Okay, mahaba yung setup pero tangina worth it yung punchline. Hindi para sa akin hindi naging filler yung mga yung setup kasi sobrang malaman nung naging punchline talaga, solid. Top 5 huling laban niya finals at para sa'yo kay Lipcam. Ganda ng story kung paano niya shinare, no? Tapos maglalan sa ganong kabigat na linya. Panalo yun, tol. Yun, paano mo bigla naging tapon yun para sa'yo mismo, hindi dapat nagkampiyon? Oh my God, nangangamoy flip-top dreams. Solid ni M-Site, papabattle at saka tunay na buhay. Kaso lang di dapat sa mata ng Da Vinci, so ito rin 2020 isa buhay. Top 1 MC ng Da Vinci sa 2022 kahit wala pang battle. Hayop, ang galing mo. Sana lang pag sumali ulit ng isa buhay at nag-champion, maging deserving na sa paningin mo. Sadyaon di na mag-bars sa round 1, bagkos, integridad ng mga salita niyang sinalang. Gusto ko lang matesting kung paano mo lulusutan yung ideyang ikipakasiti ko sa pakinabang. Ngayong round mo na, mag-decide ka kung anong dapat mong ibanat. Yung sigaw-sigaw mo ng bars mong ayaw na naming madinig o yung inaantay naming paliwanag. Tangina mo. Alam ang banat para kay Da Vinci, pakinggan natin. Bawi! Sige daw, go. Unang banat. Kakaiba yung presence ni Katana, no? Debut battle niya to, pero props tol. Galing. Ang ganda, hindi
parang ang cool lang ng ano, ang cool lang ng pagde-deliver niya, pagpe-perform niya, walang halong kaba, spit lang siya, story, kwento siya ng ganito, maglalan sa ganito, magse-setup siya ng ganito, maglalan sa ganito, sa mabigat na punchline. Props tol, ang ganda. To be honest, hindi naging boring yung round ni Katana. Feeling ko bago, no? Although debut battle niya, yes, bago siya, pero may mga battle MC kasi 'di ba na kahit bago, parang maririnig natin yung performance nila sa mga iba't ibang battle MC, 'di ba? Pero yung kay Katana, bago talaga, no? Feeling ko, or sa pagkakarinig ko, pagkakapanood ko, bago yung style na ginagawa niya. Di ko alam, pero para sa akin, tangina, sobrang malaman yung naging round 1 ni Katana. Ang ganda ng punto, ganda nung mga punchline, yung mga haymakers, yung mensahe, yung written, yung content, performance, tangina, the best. Okay, kailangan mabawi ni Da Vinci yun, kasi ang ganda nung nung panapos na linya ni Katana, no? Round mo na, yung pasigaw-sigaw mo na ba sa bangabara or something, or yung paliwanag ito. So parang round 1 pa lang hinuhuli na niya, no? Tignan natin kung paano malulusutan ni Da Vinci yun. Let's go. Pangalawang banat para kay Da Vinci, pakinggan natin. Sige daw, go. Unang banat. Hindi ko daw pabor si MSI dun sa finals. Now tell me, mahuhusgahan ba ng finals yung pagiging magaling na MC? Last battle ako'y nayari, sa alaban ko nagpadali, hindi ganado, preparado, pero nangako ako pare. Oo, NJ, no joke, di pa ba lumitaw mensahe? Nakabaliktaran ni JN, ngayon kayo sumigaw ng bawi! Motos Game! Yeah! Bilang walang kabilang-bilang na parito ka at bakit? At sa tagal ng panahon, bigla-biglang nanunumbalik. Pang display lang yung espada, tong katanang nakasabit, na nawawala talim lalo't hindi na ginagamit. Anong katana is back? Ang tumal mong bumatel. Yung punto gusto kong basagin. Kung di mo madalas gagamitin yung katana, di wag mo nang hasain. Di mo kaya stigmaan, Diyos ko. Kaya wag mo akong babatain. Baka umabot tayo sa gitna ng mundo pag nag-isip ako ng malalim. Kaya wag ako. Bitch, please, sinunog ka. Okay, ang ganda ng linya na yun, no? Baka umabot tayo sa gitna ng mundo pag nag-isip ako ng malalim. Solid yun. Pero may bara kasi si Katana kanina na anong ipaparinig mo sa akin, mga wordplay mo sa Katana, no? So may ganun nga si Da Vinci, no? So para sa akin malakas man yun, pero hindi ko tinutukoy yung yung pag nag-isip ako ng malalim abot tayo ng gitna ng mundo. Hindi yun, yung may linya si Da Vinci na sa nakasabit na kwintas or katana, no? So yun lang, malakas sana yun, pero wala, nauna si Katana doon, abot dun sa wordplay ng Katana. So wala, nagkaroon na ng ng barrier yung linya na yun. Dapat sa tulad mo na big fish sinusog ba? Kaya tapos finalim. Kaya wag ako ng mundo pag nag-isip ako ng malalim. Kaya wag ako. Bitch, please, sinunog ka. Dapat sa tulad mo na big fish sinusog ba? Kaya tapos finish, dinurog ka. Yung hinahangad mong dream, which is mangungot na. Kasi kung usapan daw ay Tekken, siya ay si Kazuya. Namputa! Ang layo ng pinagayahan. Agsunta sa pagkukover na kilala. Basura! Itong gago kinakalawang. Kasuya! Kaya paano ko gaganahan? Kasi kulang, walang bilang. Batingin mong sa tapat to. Parang makoy lang pag pinagsabihan, mali ka ng tinatapat mo. Tanga ka at bobo, pero tinatanggap to. Kahit banatan soro yung katana kinakagat nyo. Yung katana kinakagat na. Kahit banatan soro yung katana.
Yung katana Okay. Ulit. Oo, gaganahan! Kasi kulang, walang bilang. Batingin mong sasapat to. Parang makoy lang pag pinagsabihan, mali ka ng tinatapat mo. Tanga ka at bobo! Pero tinatanggap to. Kahit banatan soro yung katana, kinakagat nyo. Woo! Okay, so hindi ko nakuha yung una, kaya inulit ko, no? So, Zoro, kinakagat nyo. Si Zoro pala yun ng One Piece. Diba? So, alam nyo naman yung Wado Ichimonji nasa kagat ni Zoro yun, no? So, yun pala yun. Zoro. Okay. Kahit banatan soro yung katana. Kahit banatan soro yung katana, kinakagat nyo. Nako po. Ay, putang ina, wala. Shit! Time, pangalawang banat. Nawala. Anyari, Vince. Malakas na, Da Vinci. Malakas na. So, di ko ina-expect na magcho-choke si Da Vinci kasi syempre bawi nga or redemption nga niya sa sarili niya compared para dun sa last battle na natalo siya kay Calix. Tapos yung energy niya dun sa umpisa ng battle, confident siya na I'm back, bawi ko to. So ako syempre nag-expect ako, tapos biglang nawala si Da Vinci dito sa round 1. So sayang kasi momentum na, ang ganda na nung ini-spit niya, ang ganda na pine-perform niya, yung mga wordplay niya okay na, pero ayun, nawala. So I think yung round 1 I'll give it to Katana, no doubt. 10 points yun para kay Katana. Sobrang linis, sobrang ganda, sobrang cool, no? Tapos Da Vinci, although nakapag-spit naman siya ng ibang bara, pero nagkaroon na talaga ng ng harang yun eh. Hindi na umaabot kay Katana yung mga bara na yun, no? Kasi na-predict na ni Katana yung mga gagawin ni Da Vinci, no? So ayun, tapos nag-choke pa. So I'll give it 6 points para kay Da Vinci sa round 1. 10-6 Katana. Ay, katana. Ay, putang ina, wala. Shit. Time, pangalawang banat. Da Vinci. Ay, katana. Game. Alam mo ba't ako napipikon sa'yo? Laban mo kay Calix, dahil mong sinabi nun eh. Sabay laban mo kay Max Ford, eksakto mong sinabi, ang laki ng ambag ko sa hip-hop. Dahil nagpapabattle ka mula ng 2016, kaya sa recognition at respeto, ikaw ay naaapat. Kaya kapag sumalakay sa utak mong sumbatan yung kultura, wala sa'yong pwedeng umawat. Alam mo, dyan sa storya ng kwento mong pagbukas ng pinto, na pinagsisigawan mo non-stop, my only question is, what chapter do you shut the fuck up? Mukha ba kaming interesado? 24 anyos, na kung manumbat, kala mo 2 dekada ng veterano? Matagal na ako nagbubukas ng pinto. Di naman yan sarado, kaya nga eto ka. Hinahayaan lang namin yung bukas na. Ganda ng mga pinupunto ni Katana, no? Na yung punto, yun yung pinangbabala niya talaga kay Da Vinci. Nagulat na nga lang kami, may mga nerdo na. Paalala ko lang ha, may flip top na nung nag-grab ka at ginawa mo yan. Walang mali doon. Pero masagana na yung kultura noon, akin lang yung lilinawin. Tayo na naglalaro, nanonood, humuhusga. Yung ibang bagay, di mo na kailangan danakasin. Kami nung nagsasanglakan ng silver, pangkota sa rap contest, kahit alam na namin di kami papalain. Kasi ang iboboto ng mga agawad, yung 4 years old na contestant, walang nadidig yung hip-hop sa amin. Anong ambag? Tangina na ito, kapal ng mukha. Anong ambag? Ano, kanta? Wala pang Rosmar, Tony Fowler, tsaka yung Carlos Agassi, yung Milk Tea. 2020 pa lang, tinapos na. Pakinggan nyo, Chick Boy by Da Vinci. Ikaw ay chick boy, tinik sa chick, galing mo boy. Lahat sa'yo naiinggit, ang dami nang napahoy. Ikaw ay chick boy, tunaan ka tuloy. Kaya chick boy, pwede sa chick, pwede sa boy. Break it down yo, putang ina mo.
Ay, paambag mo sa hip-hop niyan? Kawawa nga sa'yo eh. Hip-hop pa ba yun? Kanta tungkol sa lalaking guwapings na mahilig habulin ng chicks tapos gusto lalaki din? Mga lyrics na ganyan. Respeto naman, yung putang inang kabaluyan mo, sarilihin mo na lang. Si Jem, yan, nakagawa ka ng kanta, di ba? Sabihin mo kung di ka sangayon sa akin, ha? Ilan sa mga rason kung bakit tayo gumagawa ng kanta? Minsan, gusto mo lang maglapag ng mga nagbabagang syllables, mga katagang kayang tumupi ng bakal. Minsan, tungkol sa pag-ibig, leksyon sa buhay. Gusto mo lang magbahagi ng aral, o pwede din namang tungkol mismo sa sarili mo. Alam mo yun? Para sa alibalang araw, meron pa ding parte ng pagkatao mong maiiwan kahit lumisa nga na sa mundong ibabaw. Diba? Tapos kanta mo, chick boy! Bailin kita sa mukha eh! Alala niyo sa Ate Victorious, ang best friend na to? Yung nadamay ng buong pamilya? Pwede ko namang inukundi na. Pero napakasimple ng rules sa pulo, mga bobo! Ba't nyo ba inukumplika? Pinagtatanggol niya sa GC, nakataglish pa. Yung sagutan, heart to heart. Kung nakakabili lang ng common sense sa Lazada, bibigyan ko kayong pang-add to cart, mga bobo! Nagsimpleng flex pa yan, nanonood siya ng mga English na battle. Kahit sa foreign nga, mas malala pa dyan. Pero kita pa din yung lyricism at art. Gusto mo sabihin ko sa'yo, Wow, Da Vinci, ang talino mo naman, nanonood ka ng King of the Dot. Tang-inan to! Sige nga, paano tayo sa'yo sohin? Nagbabars ka ng ganto. Sabi niya, ikaw ay chick boy, de joke lang. Sabi niya ay pilos. Sabi niya ay pilos. Round 3, to sum it up, bigla may thought na nag-appear. iPhone 14, kitang malinaw 3 rounds at ganito career. Damn. Don't get me wrong. Gets ko yung malinaw 3 rounds. Alam ko din yung word na career. Pero yung career? Ganito career? Like, the fuck do you mean? Pinanganak ka bang bobo min? Para mag-word play, pipilitin? Ikaw lang kilala ko nag-homonym na walang ibig sabihin. O sige, patulang ko. iPhone 14. Kitang malinaw 3 rounds. Ganito career? Ganito kalikot? I don't know, here? Gaano ka-weird? Putang ina mo. Yung ganito career ba, may ibig sabihin sa inyo? May ibang meaning sa tondo? Para ang magandang babaeng nag-heart sa my day ko, pinapagulo mo yung tahimik kong mundo. Nang ina. Ang sarap niya pakinggan, tol, no? Pansin nyo, di na ako nagpo-post sa mga inispit ni Katana. Ang sarap niya pakinggan. Abang pa yan, deserve meaning sa tondo? Para ang magandang babaeng nag-heart sa my day ko, pinapagulo mo yung tahimik kong mundo. Mayabang pa yan. Mayabang pa yan. Deserving daw siya mag-champion. Gago buong battle ka boring. Deserving mag-champion, may tanga bars. Bugo ka talaga, Norbin. Pero pwede. Okay. Pwede. Sip-sip ka nga. Bugok ka talaga, Norbin. So, siguro alam ko or kilala nyo naman yun, no? So, yung Team Bugok sa Facebook, sila Norbin, tsaka sila basta nanonood ako dun dati, pero ngayon hindi na kasi. Yun, basta yun, kuwela rin yun. Mga prank, mga ganun. Bugo ka talaga, Norbin. Pero pwede. Sip-sip ka nga pala kay M-Site no? So yung tournament pwede mong daanin sa politics. Pwede kang umastang gem sa underground hanggang yung mukha mo gawin kong kulay amethyst. Pwede kang mag-angas, magsigasigaan nang sa lahat ng mga yan ay masindak. Pwede kang magpaka-gangster, sapain ka ng tunay na tumanggap ng binyag. Pwede kang mamisigal. Parang wala mo kay Maoy, sain mo ilabas yung natago mong kulit. Matagal na naman nung huli ako nanuntok sa baor. Malay mo naman, gusto ko na ulit. Try mo lang, bossing. Papatikimin kita ng Las Piñas style na boxing. Pag eto nagpa-good night sa'yo, di ka na ulit makakapag-good morning. Yung mukha mo, didikit sa lupa. Siguradong ihimbing ng kusa. Sa tulong ng mga kamao ko, di ka na magbibilang ng tupa. Ano pa na yung suntok ba? Diba dati may pambilang kayo dito? Meron lang ako di masyado na magets. Ba't pag siya nabattle, sa punchline counter, nabibilang pati tapik. Basta dumikit, counted din ba kapag ako malabit? Di ko kailangan bilangan yan, bawat tama sa'yo may balang kalakip. Panay-panay naka, backstabber kayo, tinitiran niyo ako patalikod. Ha? High school ka ba? Baka sigawain mo yan, Kap. Hindi
Baka sigawain mo yan, Kap. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa akin yan kasi hindi tayo tropa at lahat ng to mukha sa mukha mong natanggap. Hindi kita tinira sa yung rear. Kita naman na lahat sapagkat ito'y ultra mega super duper harapan. Ganito ka front, gago ka. Magtanga bars ka na ulit. Napansin ko lang sa round ni Katana mahaba, no? Di ko alam kung ilang minuto pero mahaba. Pero kahit putulin natin sa 2 minuto 'yon, palag pa rin, no? Ang daming para sa akin ang well-rounded ni Katana, kaya niya pumasok sa jokes. Kaya niya magmalalim, kaya niya i-dissect yung style ni Da Vinci sa kwela na paraan, sa comedy na paraan, 'di ba? Sa in-explain niya yung mali na linya, no? So ang kwela nun hindi naging although naging mahaba yung round, pero sabi ko nga hindi naging boring 'yon. So ang sarap niya pakinggan. Hoping sa next na event ng Motus is kasali pa makasama si Katana sa lineup. Tapos sana mga kilalang battle MC rin sa Motus yung matapat, no? 'Di ba? So, tignan natin, no? Tignan natin. Pero solid yung Katana, tol. Bawi, Da Vinci. Time, pangalawang banat, Da Vinci. Oo, Norbin! Prank ba to? O prank na lang kasi maalat yung ipapatikim ko sa'yo! Hindi pa ako tapos, Katana, ito kadugtong na kwento. Kung hindi pa nadaing, edi yung cut, edi diretso. Malas mo, Vergel Jimenez, at ako nakainkwentro. Kung may hell ka sa pangalan, pues ako ang siyang impyerno. Umaasang mapabilang tong makatang tanga. Kahit taong naglalakjo, tol, mapapanganga. Gagawin ko tong formal na parang sasamba ka. Tong katana ay mahina, yung katana dala. Inuuto mo lang sila sa yung taglay na panggagago. Hindi na uso yung katana may baril na mga tao. Itong Vergel ay pupuruhan tong tanga bugbog sarado. Lumalabas lang yung katana pag duwag sa mano-mano. Kasi pabagsak na yung karera ko, yung lifesaver. Pag hindi ka nagtigil, you may die later. Ako yung way mo sa liwanag, parang I'm crater. Itong anong silbi nitong katana, chong sa lightsaber. Sobrang cheesy linya nito ang sinasagay sa alat. Itong gago parang keso sadyang pinapanis ka dapat. Itong sobrang cheesy linya, yung mga kanta puro love song, sa basura nararapat. Ako yung magtutupad sa winawalis na kalat. Lover boy ka? Pwes ito kuryente sa bibig nang maramdaman ulit yung feeling ng kinikilig. Pambata nyo to? Marami yung bumibilib. Kung gusto mong makahigit, dapat yung tali sa lieg. You want smoke? Pwes sa akin to baon. Hindi nawawala ng usok ang bunganga ng mayon. Tinabunan ng problema at ba't ba nagkaganon? Panay siya gamit ng bato, itong tao na tabon. Okay. Itong tao na tabon. Kasi wasak na yung bungo, sagad ang gambuto. Kaya sa pintor kain ka. Durog man o buo, yung laway at dugo, yung gagamitin kong paminta. Oo, ginamit ko yung katana. Sa katana, pinagparti-parti yung laman. Yung handa, may paminta. Kaya nagkakalasang katawan. Okay. Hindi naging effective yung, although na-perform ng maayos ni Da Vinci yung round 2 niya, pero hindi naging effective yung mga lines or yung mga bars ni Da Vinci kay Katana, no? May kulang eh. Hindi ko alam or hindi ko masabi kung anong kulang, pero siguro yun lang yung masasabi ko, hindi talaga naging effective yung ginawa o yung writtens ni Da Vinci kay Katana.
tapos dagdag mo pa yung nag-choke siya or nawala siya sa round 1, no? Syempre malaking hatak pa rin yun papunta sa round 2 kasi may isip mo yun na sana wag ako mag-choke dito, hanggang sa kakainin ka na ng isip mo na hindi mo na ma-perform na maayos. Pero although na-perform naman ng maayos ni Da Vinci yung round 2, pero hindi pa rin ganoon ka-effective talaga. Tsaka nawala ng bigat, no, yung sulat talaga yung Da Vinci dito sa round 2. May mga punches naman, sumusuntok naman, pero ineffective talaga no. Kumbaga kumbaga sa round 1 pala kasi pinirdict na ni Katana yung mga gagawin ni Da Vinci, and para sa akin siguro ayun yung humatak talaga sa 2 rounds, no. So ayun, bigyan pa rin natin yon ng 10-7, 10 puntos pa rin yung kay Katana, 7 points kay Da Vinci. Malinis naman yan na itawid yung mensahe, malakas naman yon, pero hindi lang, ineffective lang talaga. So yun, 13-20, rounds 1 and 2 Katana, round 3. One time. Huling banat. Katana. Alam nyo, bago pa sila maglaban ni Calix, alam ko na madrama to Nag-chat sa akin nung hindi siya makakasipot, papayakin pa ako. Kakaiba din talaga itong hinanda ko para sa'yo Balang araw magkakatapat din tayo. Busy ako nun Tinatanggal ko yung tinatanggal, pop-up ng pop-up yung mukha mo. Chat ka ng chat, umagang umaga. Dadaol pa yung tao. Sa mga di nakakaalam, sumali din to ng one-up tournament ng FRBL. Parang pedestal sa round 1, panalo yung kalaban. Nag-choke sa round 2 niya, at bago siya mag-choke, ito yung mga huling linya niyang binatawan. Napanood ko yun. Panood ko yun guys. Na-review natin yung one-up tournament sa FRBL. So, way back. Parang last year ata yun, no? Panoorin nyo, pwede nyo naman panoorin. Nasa channel lang naman natin yun. Nag-choke sa round 2 niya, at bago siya mag-choke, ito yung mga huling linya niyang binatawan. Saksak, bunot. Titignan ko ang dugo mo. Saksak, sabay bunot. Bubuksan bawat sarado. Saksak, bunot. Saksak, bunot. Di pa ako nakukontento. Panay saksak at bunot na parang seatbelt na palyado. Pansin nyo ba parang di natural? Parang pinilit lang sa version. 4-bar setup na yung tugmaan, ang gulo para sa mahilig mag-multi na person. Di kasi yun yung original, yun na yung translated na version. Di ba ganito yun? Then the razor come out, when I swing it, you get your uppercut. I grab you by your neck, you get another cut, and another cut. Look like the seatbelt won't work and I'm trying to buckle up, boy! Ba't ka nagnanakaw sa foreign, ha? Tang ina. Shit. Alam din ng ibang MC sumasabay sila doon. Ako hindi ko alam yon, pero tang ina, ang lupit ni Katana sa part na yon. Sa mahilig mag-multi na person. Di kasi yun yung original, yun na yung translated na version. Di ba ganito yun? Then the razor come out, when I swing it, you get your uppercut. I grab you by your neck, you get another cut, and another cut. Look like the seatbelt won't work and I'm trying to buckle up, boy! Ba't ka nagnanakaw sa foreign, ha? Ba't ka nagta-translate? O hindi? Hindi? O minado, makakabattle pa ba to dito? Binago pa yung pwesto ng pagsaksak. Ano ba, edi obvious? Gago, chong! Pagsaksak ng seatbelt, imbis pa ganon, anong kotse yun? Imbis pa ganon, anong kotse yun, master? Binago pa yung pwesto, di naman nagbago yung angle. Aray! Awkward na, change topic. Okay. Da Vinci Starter Pack. Simula nung una, sandamakmak na pilit na wordplay at inventong pandadamay ng husto. Pero lately, sandamakmak na pilit. Grabe. Sobrang dinisect ni Katana si Da Vinci dito, no. Alam mo yon, yung pangalan niya na Katana applicable talaga sa kanya, no, kasi pinaghihiwalay-hiwalay niya talaga si Da Vinci dito, no, all 3 rounds. Topic, okay. Da Vinci Starter Pack. Simula nung una, sandamakmak na pilit na wordplay at inventong pandadamay ng husto. Pero lately, sandamakmak na pilit na wordplay na lang at yung pandadamay tila hindi niya na gusto. Ano kala mo, ganun-ganun na lang yon? Malas mo ang karma mo sa mundo. Unfriended one, tang ina ka, walang makakatakas sa multo. Yung nanay daw ni Balasik na OFW, binobomba ng iba.
Paalang sa wordplay na pambobomba sa Jordan, may Taylor, na hindi mo na inisip yung essence ng linya, na para ka lang chismoso na neighbor. Pues, yung nanay ko din may trabaho, nag-opisina, baka may wordplay ka dun sa ganung klase na labor. Kumusta naman yung mama mo? Walang wordplay, real talk lang, digital creator. O hindi, di mo nanay si Lali Antonio? Mag-inang active sa Facebook, talagang terno, kinahiligan. Yung nanay pa na post ng reels, yung anak ang trip, gobyerno, pag-initan. Pati lang nanay mo, try mo pagsabihan sa Facebook, ang kalat niya minsan, pinapost yung picture mo, happy birthday anak, sorry, lagi kita pinapagalitan. Angas-angas ka pa dito, pinapagalitan ka naman ng mama mo. Tignan niyo yung mukha, ganyan na ganyan yung mukha niya pagtapos pagalitan ni Aling Lali. Mukhang sutil na no-offend. Pagkatapos yan pagalitan, like PC, tangin ang palpak nyo, government. Si Balasik, kinakawawa yung anak, hindi naging ama, dahil lang teenager, nagkaanak yung tao. So si Slack, si Mot, ibang rapper, ultimo si Mama Mary, sa pamantayan mo, hindi pasado. Ilang anak na pa napalaki mo ng maayos, sa opinion, paano ko naging kwalipikado? Kung nagsasalita ka sa bagay na wala ang karanasan kung paano. Tangina. At nakakalimutan mo yung pinaka-importante sa lahat. 43 yung nanay mo, 24 ka, teenager siya nung sinilang kanya, Brad. Palpak agad na magulang si Balasik, pagka teenager, nakabuntis na agad. Hindi si Lali Antonio pala, palpak din sa paningin ng tulonggas niyang anak. Tangina. Sobra na ba? Wala na. Ang lakas. Ang lakas. Ako? Tangina mo. Balasik pagka teenager, nakabuntis na agad. Hindi si Lali Antonio pala, palpak din sa paningin ng tulonggas niyang anak. Sobra na ba ako? Aling Lali, sorry na po agad. Pamantayan naman po ng panganay yung si Vince yung ginamit ko, kaya nahatulang kayo. And besides, malibang patikimin ng sariling medisina itong naniniwala na kulang ganto. Kung tingin mo nakakasakit ka pag nag-iimbento ka ng kwento sa magulang na ko, malalaman mo lang yung tunay na sakit pag tinanong ka na nila Lali, saan siya nagkulang sa'yo. Putang ina mo. Hipokrito! Hipokrito! Nangongodigo! Wala yung tunay na sakit pag Tang ina. Ang bigat. Bigat nun. Wala na. Tapos na. Tinapos na ni Katana sa round 3. tinanong ka na nila Lali, saan siya nagkulang sa'yo. Hipokrito! Hipokrito! Nangongodigo! Nagtatanga bars, nagnanakaw, wala ka ng dignidad kahit pahalungkatin. Kahit anong artikulo pa basahin, katotohanan ay ganun pa din. Kahit ano pang laro sa salita o pagtatranslate ng English bars tungkol sa parts ng kotse pa ang gawin, ang race car ay race car kahit pabalik tayo. Puking ina, wala na ako mako-comment doon, sobrang tindi nun. No comment. Sorry. May ubulan talaga ako. So tangina, solid nun. Ang tindi mo, Katana, puta. Ang ganda nung style na pagda-dissect ni Katana kay Da Vinci, and sobrang in-expose niya talaga si Da Vinci doon. Ayun lang. Wala nang ibang kasunod na linya. Yun lang. Sobrang ganda nun, sobrang bigat nun. Pasensya na, inuubo ako pero laban lang. Game. Tahimik. Naka-trader niya ng ito. Nasa huling yugto na tayo. Huling bira sa ating biyahe. Pangalan mo, Berhel Jimenez. Tangina, nakakadyahe. Oo, may him ka sa pangalan. At doon ko nga nasabi na di pa rin marunong to na magpakalalaki. Kasi yung battle kay Kiluwa, daig pa talangka. Preparado itong puta, yung kalaban dinaga. Dilata sa handaan. Baknang puta, walang ya. Nanilamon yung tanga, hindi naman nakahanda. Handa ka nun at preparado. Handa ka nun at preparado at binubutasan siya. Binadigbag mo nga't tinalo. Pero puta, nasa na. Magkakampyon na nga yung tao. Siya'y napag-iwanan na. Yung batang walang magulang ay ginugulangan ka.
walang modo at bastos? Ba't ginagatungan nyo? Alam mo naman pala ba't pinapatulan mo? Dahil nagkiklik yung style? Tangina, madupang to. Kaso di magkikilik sa akin yung ganyang style kasi buhay pa magulang ko. Buhay pa magulang ko. Kasi dinadama yung magulang ng bata na naulila. Tanga, hindi niya kasalanan kung ba't siya walang pamilya. Ganyang galawan desperado para panalo ay makita. Tanda ang pag-agawan ng titulo, walang kapakapamilya. Pero panalangin ko kay Lord, sana totoo yung karma sa hinaharap ko. Maaksidente kayo ng asawa mo, yun ang angad ko. Mamatay kayo ng maaga at yun din dun babagsak to na maagang maging ulila yung mga anak mo. Ay Samantha, kasalanan ng magulang mo kung ba't lumaban pa siya sa akin at kung bakit kailangan mo pang magpokpok para lamang makakain. Hay Agosto, alam kong drugs na lang din yung bubuhay sa dugo mo balang araw. Kahit hindi mo man maamin. Kasi lalaki kang walang gabay ng magulang sa mga landas mong tatahakin. O, dinadamay ko kayo. Kahit di nyo masabihin, alam kong naaasar ka. Eh, nung pag nagkaiba nila ni Kilua, yung mga magulang patay na. Diba? Mga magulang patay na. Nung pinagkaiba nila ni Kilua, yung mga magulang patay na. Pinagkaiba nila ni Kilua, yung mga magulang patay na. At sa kaluluwa ni Katana, huwag kang mag-alala. Pagdadasal kita kay San Pedro, na sana bawasan niya yung torture na ibibigay sa'yo sa impyerno. Sana bawasan niya yung torture na ibibigay sa'yo sa impyerno. Kasi tapos na iyong kwento. At sa susunod na verso ay hindi ka nakasama. Kasi di na uuwi ng bahay tong nabali kong katana. Kasi tapos na ako magpinta. Oo, black and white yung gamit. Kasi ganun alalahanin yung mga taong sumalangit. Oh, shit. Kain tayo maging So yun, wala na tayo i-comment doon. Wala na landslide talaga yung naging performance ni Da Vinci. Sayang lang hindi niya na perfect yung performance niya o yung rounds niya. Pero sabihin natin na perfect ni Da Vinci yung all 3 rounds niya. Feeling ko malayo pa rin yung agwat ni Katana doon, no? So ayun, bigyan pa rin natin ng 10-7 yun in favor of Katana. So all 3 rounds perfect yun para kay Katana. Sobrang ganda ng ginawa niya. Da Vinci nagkulang lang siguro sa pag-execute ng mga linya. So ayun lang. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Da Vinci, pero hindi to yung Da Vinci na na-review ko before. Hindi to yung Da Vinci na inaasahan ko. Hindi to yung Da Vinci na una-una panood sa Motus, no? So may kulang na kay Da Vinci. So sana bumalik yung totoo yung dating Da Vinci na napapanood ko, no? Bawi lang Da Vinci kung ano man yung pagdadaanan mo, daanan mo lang, huwag mong tambayan. So huwag ka mag-ano dyan, huwag ka mag-stay dyan, daanan mo lang, no? Tapos move forward, laban, battle, bawi, yun lang, no? So 6-7-7 para kay Da Vinci, 20 and 30 points para kay Katana. Tangina, sobrang solid ni Katana. Yung style niya na pag-dissect talaga kay Da Vinci, yun talaga yung nagpanalo dun. So yun, Katana. League, Maliktana 2. Magingay pa kayo isang beses para sa laban na yun. Siyempre, salamat sa mga nakasuporta sa amin live at online page. Pasalamat siya. Jurado, kay Bayaw, kay Mick and Chill Shop. Kaya maraming salamat. Pero ang boto ng Jurado, 5-0. Magingay para kay Katana. Shoutout sa inyo. Salamat, sorry, medyo magulo. Salamat. Shoutout kay Lali Antonio, shoutout. Ano ko yun? Hindi ka naman. Gumagano ka kanina. Akala ko hindi. Shoutout kay Lali Antonio. Successful man yung anak mo. Rapra Poreta, shoutout. Nanay mo, anak mo di pumunta maaga. Paliwanag, all 3 rounds binigay ko kay Katana, kita naman. Gagi. Ang sakit nun yung sa round 3 ni Katana. Shoutout kay Nad, sana matalo ka. 7K Tacoma, shoutout sa Blip Floating, sa girlfriend ko si Gemma. Uy, effects. Vex, Binoto gago. si Katana.
Round 1, maganda yung personals niya. Maganda yung personals niya, tsaka yung mga jokes niya. Tumatama yung lahat. Hanggang sa round 3 naman gano'n yung style. Tumatama lahat, ang gaganda ng angle. Yung round 2 ni Da Vinci, sayang, ang ganda ng presence niya, ng delivery niya. Kaso sayang nag-joke. Kaya yun, sa mga sunod na round, parang nadala na siya Tama. sa performance niya nung round 1. Kaya parang lumaylay. Yun, ayun nga yung sabi ko sa inyo, di ba? Nag-joke kasi si Da Vinci sa round 1 kaya medyo nahatak yung round 2 niya doon, no? So, yun. Parehas kami ni nakalimutan ko ang pangalan niya. Habang consistency katana, yun lang. JN nga pala ng Sicilian Gambit tsaka 7 Heads. Round 1 binigay ko yun, malinaw kay Katana. Sayang kasi yung round 1 ni Da Vinci, kala ko dire-diretso na. So nag-punchline count pa nga ako eh. So kaso naputol bigla si Da Vinci dun sa round 1 niya. So nawala na ng momentum si Da Vinci. So round 1 kay Katana, round 2, round 3 nawala na ng apoy si Da Vinci siguro dahil sa crowd. Iniisip niya kasi yung crowd reaction eh. So yun, parang doon siya nabutasan ni Katana. So yun, all 3 rounds kay Katana. Props kay Da Vinci. Yo, Grey Matter, Sicilian Gambit. Binoto ko si Katana. Di, round 1 sayang eh. Parang tingin ko magiging style clash yung labanan eh. Sobrang solid ng panimula ni Da Vinci doon. Solid naman yung round 1 na to. Pero sayang naputol yung kay Da Vinci eh. Sayang talaga. Ayun din naka-apekto sa 2 and 3 niya. Kaya siguro hindi na siya makakuha ng crowd. Pero solid Katana. Round 1, 2, 3, Katana. Ayun, binoto ko si round 1 si Kuya Katana kasi yun nga, si Kuya Da Vinci yung nawala siya. Ang ganda sana ng pasok niya eh. Kaso yun nga, siguro doon nagsimula mag-tone down yung momentum niya. Yes. Lalo na yung round 2 ni Kuya Katana, sobrang solid din dahil sa angle wise, napaka galing. 2-3. Oo nga, yun nga, yung angles, no? Yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung pag-dissect talaga, yung style na ginawa ni Katana sa laban na to kay Da Vinci, yung pag-dissect niya dun sa style ni Da Vinci, yung pagpuna ni Katana sa lines ni Da Vinci, yung English na tinagalog, sobrang lupit nun. Nagustuhan ko yun. Yung about sa saksak sa seatbelt, yung sa kotse, ang ganda nun, sobrang lupit nun. So yun lang, lupit, kaya naiintindihan ko na kung bakit naging viral to nung panahon na in-upload to. Katana, puta, looking forward sa'yo sa battle dito sa Motus, no. Sana sa next event kasali ka sa lineup, no. So yun, looking forward. Da Vinci bawi lang. Kita-kits sa next na review video. Shoutout ulit Dave Alimpolos, sana nagustuhan mo yung review ko. So yun, kita-kits sa next review mga kumag. Peace out.